Nakaapas pa sa pagtanom ang mga mag-uuma sa Barangay Baluan, Jansan. Kita usab sa mga humay nila nga himsug ang pagtubo ni ini. Luyo sa kainit nga na sinati. Bastante usab dinhi ang tubig sa irrigation. Sigun pa sa usa ka miyembro sa asosasyon sa mga mag-uuma nga maayo man ang ilahang pagpananom karon. Diri sa amuang lugar sa Purok San Francisco, murag dili kami apektado kay medyo naapay kusog pa ang tubig. Pero kami ni tanom gyud mi. Kahibaluan nga sa 5-day assessment sa Pag-asa, anaa sa 34 to 37 ang heat index sa Soc-Sargen region. Buot pasabot, extreme caution kini. Hinuon nagpaklaro ang Department of Agriculture sa gikaingong rehiyon nga walay sikinsa man ang lokal nga panggamhanan dinhi ang nagbutsyag nga apektado sila sa dry condition. Actually, sa ngayon, hindi po tayo nakadeklara pa ng El Nino sa ating rehiyon dahil we'll be gathering reports sa LGU at wala pong ni isang munisipyo ng kapag-report na tinamaan po tayo ng El Nino. Although sa nakikita po natin, mukhang talaga magkakaroon pa rin ng El Nino. Inaasahan po natin yan. Pero hindi ganun kalala compared to Luzon and Visayas. Dugang pa sa Regional Director sa gikaingong buhatan nga sa historical data, ang Sarangani Province o Jansan matud pa ang unang maapektuhan sa El Nino. Gani sa monitoring nila, wala pa usab dinhi ang nakareport nga apektado ilahang mga tanom. We have here the APCO of Sarangani na talagang nandiyan po, naka-antay lang po kami kung ano yung mga kahilingan ng ating mga farmers. Makipag-ugnayan na po sila sa municipal agriculturist, then punta na po sila sa office ng ating APCO or sa ating city agriculturist. Matutukan naman po yung lahat ng mga pangangailangan ng ating mga farmers during this time of El Nino po. Bisan pa man, andam gihapon ilahang mitigation plan ug assistance ngadto sa mga mag-uuma kung do naman maapektuhan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.